Hello mga pangga, good evening. Okay, magandang gabi. Good evening sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito naman ulit si Kuya Bon. Samahan niyo ako ngayong magyaw-yaw mga pangga. Hinggil naman sa kaganapan ng ating gobyerno. Sa madaling sabi, kumusta naman ang pamamahala nating gobyerno mga pangga? Ito na nga mga pangga. Meron na naman ng budget proposal ang Department of Justice mga pangga, o DOJ. Kung magkano mga pangga, tumataginting na 43 billion 653 million. Di ba mga pangga? Pero, mayroon naman kasi itong nasa sakupan mga pangga. Mayroon itong attached agency na 10 attached agency. So, yung 43 billion mahigit mga pangga. Ano nila mga pangga? Paghati-hatian, not exactly yung hati-hatian. Kumbaga, ang every agency may kanya-kanya na proposal. So, hindi pare-pareho ang matanggap nilang pera. Depende sa proposal ng mga pangga. Kung ano ang mga project, ano ang dapat gagawin in a certain agency. So, alamin natin mga pangga kasi kadalasan kasi mga pangga ang gamitin ang ganyung DOJ, ano ba natin maalala sa DOJ, Department of Justice, di ba? So, alamin natin mga pangga yung katotohanan ng function or yung jurisdiction or ano ba ang kanilang functions nila mga pangga, yung mga task obligations ng DOJ mga pangga. Actually mga pangga, ito mga pangga ay tinaguri ang principal law agency. So, let us clarify this one mga pangga kasi tayo kasi mga pangga pag nagkarinig tayo ng principal law, para bang it is immediately comes to our mind na talagang ito na yung pinaka, di ba? Ito na yung pinaka because of the word principal. Okay? So let us clarify ng mga pangga kasi kumusta naman yung Supreme Court kung siya ang pinaka. So okay, so let us differentiate the two agencies mga pangga. Kasi ang Department of Justice mga pangga that is under by the Executive Department. Okay? Under yun sa Executive Department which is Office of the President. And actually, ang Supreme Court mga pangga is one of the branch of the government. Okay, there are three branches of the government. Isa siya doon mga pangga which categorically obtain the power, equal power to the two other branches which is the executive and the Congress. Okay? Equal yan sila mga pangga. So, in other words, dahil under ang mga pangga, dahil under ang DOJ, under sa executive, so kung ang executive at saka yung Supreme Court ay equal branch, it is therefore mas malamang or mas mataas ang antas ng kapangyarihan when it comes to power, mas mataas ang antas ng Supreme Court. Okay, ganun kasi yung mga pangga. Kasi ang DOJ or ang Department of Justice mga pangga, gagalaw yan sa pangga with the rule of law. Meaning, gagalaw siya mga pangga, including the attached agencies, gagalaw sila according to their own mandates, but with the Supreme Court. So, take note mga pangga na ang Supreme Court kasi mga pangga is, kumbaga, it is the interpreter of the law or interpreter of the Constitution. Meaning mga pangga, in other words, it is the last arbiter. Okay? Bakit masasabing last arbiter mga pangga? Dahil kung ano man ang mga kaso, mga kaso mga pangga na na-file doon sa mga trial courts, sa mga regional courts, mga ganyan-ganyan, regional trial court, mga ganyan-ganyan, ano man ang mga hindi na pagkasunduan doon mga pangga at hindi talaga na-resolve ng mga pangga, iaakyat kasi ng mga pangga doon sa Court of Appeals, mga for example, mga ganun, and then hanggang pataas doon sa Supreme Court. So, last arbiter na siya. Kung sila na mismo ang mag-judge, yung Supreme Court na mismo. So, let us clarify mga pangga. Kasi, ang Supreme Court kasi mga pangga, merong isang Chief Justice at saka 14 Associate Justices. Okay. Ngayon, sino nag-a-appoint diyan sa Chief Justice? Okay, ang Pangulo. Okay, Pangulo ang mag-appoint ng mga pangga. And then at least the President could also appoint at least 3 associate justices. And the rest of those associates shall be appointed by the Commission on Appointment. Okay, Commission on Appointment mga pangga. Sino-sino ba yung mga Commission Appointment mga pangga? Sino ba yung mga taon doon? Of course, napili tayo doon na 12 sa executive, 12 sa Senate, and another numbers of another 12 I think doon sa Congress, o sa House of Representatives. Sila lang mag-ano yan sila mga pangga, mag-collaborate yan sila mga pangga. Okay. Ngayon, yun ang kapangyarihan ng yung framework ng judiciary or Supreme Court. Ngayon, doon naman sa mga pangga sa
DOJ or Department of Justice mga pangga, mayroon din siya mga at least 10 attached agencies. Okay. Kung mayroong Bureau of Corrections mga pangga, mayroon talaga yung Bureau of Corrections mga pangga. Then mayroon tayong Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, mayroon Public Attorney's Office, Land Registration, Office of the Solicitor General, and Presidential Commission on Good Government. So, ilan sa mga yan mga pangga, ating pagbigyan ng interpretasyon ang kanilang kapangyarihan or yung saklaw sa kanilang kapangyarihan mga pangga when it comes to services. Okay. Ngayon mga pangga, kung yun ang nasasakupan ng mga agencies of the DOJ or the Department of Justice, mayroon din mga nasasakupan ang yung tawag nito, yung Supreme Court. Okay, or yung judiciary branch of the government. So ano ba yung mga mayroon tayong tatawag na municipal trial court. Okay, yung mga sa mga syudad-syudad naman ng mga cities ba, mga municipal, tapos regional trial court, tapos mayroon pang metropolitan, okay, Sandigang Bayan Court o Sandigang Bayan at saka Court of Appeals bago papuntang Supreme Court. Okay, yung sa mga municipal kasi mga trial court, yung mga pangga, ayun yung mga krimen na nagagawa na medyo hindi na malayo mga pangga baga. Kumbaga dito pa lang sa syudad-syudad. Tapos pag hindi pa talaga yun ma-solve itong mga pangga, kaya gusto pa talagang aakyat doon sa mayroon talagang, lalo na pag may mga pera, aakyat ko talaga yan sa sa regional trial court, punta na doon. Tapos pagdating doon, may mga questions na naman, parang hindi naman cannot easily be solved or the problem, or cannot be, hindi talaga na-address kaagad yung problem or yung nila, walang settlement, kumbaga aakyat naman yan sa Court of Appeals. Yung Court of Appeals mga pangga, siya yung tagasala. Siya yung tagasala sa lahat ng mga krimen or mga cases, crime cases mga pangga na galing sa mga sa trial court. Okay, doon lahat sila ang solve. Bago yan darating sa Supreme Court. Either we like it or not, talagang siya na ang mag-final judge doon ang Supreme Court. Ganun kasi yung mga pangga. So, may kanya-kanya silang task. Once again, ang DOJ or Department of Justice, kahit medyo may kapangyarihan sa mga pangga with more agencies, belongs ang nabilong doon mga pangga sa iyang constituency, na nabilong doon mga pangga yung 10 attached agencies, but nonetheless, all of those agencies should follow what is written on the Constitution, or else may intervention ang Supreme Court doon. Okay. So, ngayon mga pangga, iisa-isahin natin mga pangga kasi paano ko muna mga pangga ha, ipakita ko muna sa inyo mga pangga yung pag-propose ng budget mga pangga ha, pakinggan muna natin mga pangga. For the Presidential Commission on Good Government, or PCGG, we have Chairperson Melchor Quirino-Sa, Deputy Chief Public Attorney Annalisa M. Sorion. We have also requested the presence of representatives from the... Once again, thank you very much to the DOJ family for coming over to the Senate to present your budget. Magandang umaga po, Senator Gatchalian at Senator Dante Marcoleta. Magandang umaga po. Sa ngalan po ng Kagawaran ng Katarungan, narito po ang mga iba't ibang opisyales ng ating kagawaran at ng mga attached agencies para ipresenta ang aming budget for year 2026. This is based on the President's budget or the National Expenditure Program, and as passed by the HCAP po from the House of Representatives. Dante Marcoleta. Mas isong ka naman sa akin, Mr. Chair. Ito pinakamalupit natin na po sa opportunity senador mga pangga. Talaga naman. Your presentation. Very intelligent mga pangga. Mahirap pong debatihin yung statistics na pinresent ninyo, like let's say the rate of disposition of cases, yes, totoo po yun. Resolution rate, prosecution success rate, correction programs, etc., especially the outcomes and the benefits that it may have rendered society. Okay, sandali lang mga pangga ha. Alam mo kung bakit nasasabi ni Senate President, ni Senator Marcolita mga pangga na parang ang hirap naman yung parang papaniwalaan yung masyado yung yung i-debate yung kanilang ang sinasabi, because mga pangga ganito po yon. Ang nangyari kasi mga pangga, almost 100%. Grabe naman mga pangga. Napakataas ng rate nila mga pangga sa sa DOJ, yung overall nila mga pangga, yung performance level kumbaga. Napakataas mga pangga. Talaga mayroon pa lang 100%. Mayroon pa lang 100% mga pangga yung tungkol sa yung mga how the
yung mga empleyado mga pangga makipag-communicate, mga ganyan mga pangga, paano maggampanan ang kanilang trabaho, mga ganyan-ganyan, 100% talaga. And then, may mga matataas pa mga pangga na, ang tataas ng ratings nila mga pangga. Kaya para bang something, hindi magpaniwala baga si Senator Marcolita, kasi nga, ang taas ng standard mga pangga. So, pakinggan natin mga pangga. The initial concern is how we are able to relate all these programs, these outcomes, these achievements for our ordinary people to appreciate. Like, if an ordinary person Pakinggan is natin mga hearing our mabuti mga presentation this morning, baka hindi niya masyadong maintindihan. What are the benefits that it may accrue to society in general? Can I walk at night more peacefully and more confidently today because the Department of Justice has presented several accomplishments that may or may not be understandable to him? Can he smile more openly today? Kasi as compared to the last year or previous years, necessarily Ang you taas-taas ng achieve rating, more performance nila. than the previous years. So, paano kaya yun? How can we make our ordinary citizen appreciate all this? Para sa ganun, they can relate to what the DOJ is trying to do. Mahirap naman kasing sabihin na, ito yung nagawa namin, but how can the ordinary Filipino appreciate and even understand sa kanyang pangkaraniwang buhay? Opo, maraming salamat po sa tanong niya, Senator Dante. Basically, ang Department of Justice po, without talking about the mandates of the particular 10 attached agencies, constituent agencies, meron pong dalawang mandato na malaki ang department, ang kagawaran. Ito po yung isa yung NPS, yung sa Prosecution Service, at isa po yung Legal Services. Dagdag pa po dito yung iba't ibang mandato ng mga batas na tinalaga natin. Kakibat din dito yung maiyakat, ibang programs po natin sa OSAEC, at yung Witness Protection Program. Pero sa pangkabuuan po, kagibat po namin yung may tinatawag po, Senator Dante, yung if Senate, Your Honor, meron po tayong yung judicial justice zone na ginagawa po. Ng konsepto po, umuupo po ang, dahil bahagi lang po ang Department of Justice para maramdaman po ng mga kababayan natin yung pangkabuang epekto. Naupo po doon, Kung tayo pong dalawa ang nag-uusap nito, I can easily understand it. Opo. And Kumusta as naman one, yung mga I will appreciate all of these ordinary programs that citizens? the DOJ has been struggling to do and have achieved over the years. Ang sinasabi ko, yung ordinaryong tao, you have prosecuted so much, for example, compared to the rest of the prior years. Marami kang na-correct na mga erring individuals now in the care of the Bureau of Corrections. Ang tinatanong ko po yung, paano naman maintindihan ng tao? All of this collectively contributed in pacifying the restlessness of people in their communities, lalo na yung medyo palagi yung criminality. So is it possible that we can relate, for example, all this collectively in saying that, ang criminality ngayon po is lower because it is directly correlated with what we have done so far? Yung ganun ba? Ang Something taas-taas, we can tell our people hindi talaga back makuha. pag-uwi natin. Kasi maaaring nakikinig sila, but naiintindihan ko po na gusto rin nilang intindihin how much has been achieved over the years. It may not be so meaningful to them. They will purely stand as statistics. Pero yung mas importante sa kanila yung, ano pala tayo ngayon? Mas ganito pala tayo ngayon. So how can we tell them? Paano natin ipipresent sa kanila in a more meaningful way, understandable to ordinary people? Opo, naunawaan ho namin yung barrier na mas maunawaan ng mga ordinaryong Pero Pilipino. malayo talaga. Kaya nga po, patuloy po yung Hindi pakikipagbigayan. naman maunawaan yung ma-feel nila ang difference. Yung maramdaman ko. Kasi, let's say, 2025 ngayon. Sabi niya, mukhang hanggang tahimik tayo ngayon. Yung maramdaman lang niya, gano'n compare with what. Alam mo mga pangga, sa totoo lang ha, to be honest lang ha, yung bagong sekretary natin ngayon si Frederick Veda, talagang hindi ko maintindihan mga pangga kung talagang nagmangmaangan ba siya or ayaw lang talaga niyang sagutin ng tama yung katanungan ni Senator Marcolita. Kasi ang question is, how can we make an ordinary citizen appreciate all of those achievements that they have presented or all of those performances that they have presented? Diba? Kasi ang taas-taas ng rating mga pangga. Ang ibig sabihin lang, kung hindi ako nagkamali mga pangga, or if I'm not go so far from the thoughts of Mr. Marcolita, siguro mga pangga, what he is trying to gather is, dapat sasabihin ng sekretary ng DOJ ngayon mga pangga, na ano ba ang dapat mong iparating doon sa mga ordinary citizen, kasi because mga pangga, well, they are also talking mga pangga, hindi man agad-agad lahat maintindihan, hindi po ba? So, ang nais lang ni President, ni Mr. Marcolita, ay kung paano maiparating after all of those achievements, performances, mga pangga na talaga almost to the 100% ang taas-taas ng rating. So, in return, ano ba talaga dapat
ang marating at maiparating doon sa mga taong bayan. Kasi siyempre mga pangga, before that achievements mga pangga, there are several grievances coming from the different, you know, especially sa Bureau of Corrections, di ba? So alam naman natin doon mga pangga, yung mga taong humaharap na sa kanilang mga nakaakdang sentence or yung kaparusahan baga mga pangga. So ano ang ibig sabihin? Ito ba na dahil sa kaganda-ganda naman ang performance level, ang lahat po bang pangangailangan, the basic needs of the inmates mga pangga na nandyan sa Bureau of Corrections mga pangga, na ibigay ba? Ganito kasi mga pangga. Kung there are kung merong 200,000 mga pangga na inmates mga pangga na nandyan sa Bureau of Correction mga pangga, kung merong ganyan kadami, hindi yan lahat magkapatid mga pangga. Diba? So, may kanya-kanyang pamilya yan. So, hindi lang it is not merely the prisoner who could feel the grievance or sa mga hinanaing nila, sa mga pagkukulang na dapat maibigay sa kanila, kundi pati ang mga pamilya mga pangga. For example mga pangga, ang isang nakakulong na tao, let us say na lang may 6 o 5 siyang members o sa pamilya niya. Lahat ng 5 mga pangga nakakaramdam niyan. Halimbawa, sabihin ng ina, kumusta na kaya ang kuya mo doon? Tangkain na, nakakain kayo ng maayos. Di ba? O, bunso, kumusta na kaya ang kuya mo doon? Nakakain na kayo maayos yun kasi tangkain na. Siyempre, ang sagot ng bunso, oo nga mama, hindi na pareho tayong walang alam doon. Di ba? O, tagtulog na bunso, kumusta kaya yung yung kapatid mo doon? Nakatulog kaya siya ng maayos, hindi kaya siya napalagay sa panganib. O di ba, mga pangga, mga ganong eksena baga. Ngayon, isinubo na ni mismo ni Senator Marcolita na dapat sabihin nila na para mabawas-bawasan yung pangamba ng tao, sabihin man lang sana nila na ang para sa ating mga kababayan na huwag naman sila masyadong mag-alala sa kanilang mga kamag-anak na nandito sa Bureau of Correction kasi safety po sila. Lahat ng pangangailangan nila na ibigay po sa kanila. Especially na pagdating sa human rights. Okay? Pagdating sa human rights, na ibigay yung dapat ang maibigay kasi nga ang taas-taas ng level ng kanilang performance mga pangga, yung achievements nila mga pangga. So nararapat lamang na in return, meron man lang sabihin na ngayon ang panahon ngayon iba talaga sa dati kasi dahil sa ginagawa nating effort, ngayon ang mga tao naglakad na sa gabi, walang panganib, hindi nag-alala, maiwan ang kanilang bahay, hindi nag-alala dahil wala na yung mga akyat bahay or something like mga criminal na gumagawa ng mga kababalaghan doon sa ating kapaligiran. Mga ganung bagay baga. Ang aking mga anak maglakad na sa galing sa school, hindi na mga ngamba, huwag kayong mag-alala kasi okay na ang ng ating ngayon. Okay, all out na lahat yung serbisyo ng ating mga ahensya. Mga ganun na, yun dapat ang ipaparating yung ang nais marinig ni Senator Marcolita. Pero mga pangga, mayroon talaga doon mga pangga. Mayroon talaga tayong mga bagay-bagay mga pangga na mayroon talaga mga bagay-bagay ng mga pangga na dapat pagbigyan pansin. Alam mo ba mga pangga? Kasi since naman napag-usapan natin yung Bureau of Correction mga pangga, yun kasi ang Bureau of Correction mga pangga, sila yung may custody sa mga inmates na humarap na sa nakaakdang mga sentensya mga pangga. If it is said to be 3 years na lamang or anumang kaparusahan mayroon sila, lifetime ba yan? Sentence, mga ganyan-ganyan mga pangga. O sila kasi may custody ngayon mga pangga. Ngayon, ang tanong, sila ay mga sila na ay mga deprived of mga persons deprived of liberty. Ibig sabihin mga pangga, mga taong ipinagkaitan ng kalayaan. Yung po deprived, mga persons deprived of liberty. Okay? Sila yung pinagkaitan ng kalayaan mga pangga sapagkat sila ay nakagawa ng mga karumal-dumal or something like mga bagay-bagay na against talaga sa kapwa. Okay, mga kaso ng mga medyo matataas na kaso. So sila yung may kustodiya. Ang tanong, kahit naman sila ay mga kriminal mga pangga, kailangan ang human rights mga pangga, kailangan mai-adore or maibigay pa rin sa kanila mga pangga. Maipaparamdam pa rin sa kanila mga pangga. Kasi after serving the consecutive years na hinaharap nila mga pangga, na habang sila nabubuhay, sila naman ay may pagsisisi, mga ganon, or sila makalaya na, may mga parol na sinasabi, kung sila ay mabuting nilalang doon sa loob ng ang kulungan, may ganun po kasi. Pero mga pangga, mayroon talagang pinaka-problema. Kasi mga pangga, hindi man lang, ewan ko sa kay Secretary Frederick, no? Na Frederick Vida, kung sadya ba talagang hindi niya sagutin? Kasi ipinasa na niya mga pangga eh. Sadya bang hindi niya sagutin or iniwasan na niya ma-question sa doon pagdating sa budget? Okay.
Naghingi sila ng budget na pagkalaki-laki mga pangga, 43 billion mahigit mga pangga. Okay? So, i-allocate nila yan mga pangga doon sa 10 ahensya. Pero, wag naman nating ipagkait sa mga nakakulong na yung budget sa food nila mga pangga, pag-usapan natin. Kasi, since 2022, mga pangga, hindi na nag-increase ang kanilang budget. Alam niyo bang magkano ba mga pangga? The whole day meal budget nila, meal budget nila is just only worth of 70 pesos. 70 pesos para sa pagkain sa isang inmate, sa isang nakakulong. Okay? 70 pesos mga pangga. Ilang beses man tayo nakakain mga pangga sa isang araw? Di ba? And then 15 pesos para sa medicine. So, in a total of 85 pesos lang po. So, 85 pesos lang po sa araw-araw na budget sa isang nakakulong. Yung iba doon, na yung sa medicine nila, ay malamang sa malamang hindi pa naibigay yun. Kasi hindi naman lahat kukuha ka ng budget yan para sa makakulong. Kasi mayroon din healthy lang naman yung iba. Ganun lang yung mga pangga. Oo. So, yun ang problema sa ngayon. Kasi, ayon sa ating pananaliksik mga pangga, okay? Ang budget talaga ngayon mga pangga ay nararapat itaas dapat mga pangga. At nasa likod yan mga pangga yung sa CHR, yung sa human rights advocates mga pangga, at saka yung sa even nga mga pangga sa sa Negros Occidental Jail, District Jail mga pangga, sa Negros Occidental District Jail. It is located sa Bago City. Taga doon din kasi ako sa Negros Occidental mga pangga. Parang I oftenly heard the city mga pangga. And then they have made the petition mga pangga that the budget for the food mga pangga mataas-taasan man lang, ma-increase man lang mga pangga to at least 100 pesos. Yun ang kahilingan nila mga pangga. O sa jail management mga pangga, yung ano bang tawag yun sa mga yung sa nanamahala doon sa sa jail. 'Di ba? Sila ay nakikiisa din sila sa panawagan ng mga human rights advocates mga pangga na pataas-taasan man lang yung at least 100 pesos ang for food sa mga inmates every day. Kasi paano mo yung mga pangga sa umaga, di ka na lang kakain. Okay? Tapos sa tanghali, bago matulog kailangan ka rin kumain. Oh, 'di ba? Tapos ang budget mo ay 70 pesos. Hiling nila ngayon mga pangga na at least man lang magiging 100 pesos yung para sa food at saka magiging 30 pesos man lang sa medicine, 'di ba? So, malaki na sana mga pangga kasi ganito po kasi mga pangga. Malaking problema din po kasi sa mga pamilya ng mga nakakulong kung halimbawa hindi talaga mag-increase yung kanilang food budget mga pangga kasi halimbawa ikaw yung may kamag-anak na nakakulong. Siyempre mag-iisip-isip ka rin na ano ba yung mag-ano ka rin ng budget para pag magbisita ka doon, mayroon kang maibigay sa kanya. Tapos may pagkain kasi nga kawawa mga pangga. 'Di ba? Sige nga i-divide nga natin. Let us try to wear the shoes or let us try to put ourselves into that particular situation na you are going to spend money or the amount of 70 pesos in the whole day. Sige nga, paano natin kainin yun? Ano ang ilagay natin sa tiyan? Di ba? Napakahirap. Even though, total malaki-laki naman talaga ang budget nila ngayon, dapat pataas-taasan nila. Kasi even though mga criminal sila mga pangga, hindi pa naman huli ang lahat kung magsisisi sila. Kaya wag naman ipagkait ang mga karapatang pangtao mga pangga. So, yun ang medyo kahilingan natin mga pangga sa kabila ng ganda ng performance nila. Ang ginagawa pa nga mga pangga daw mayroon pa mga pangga na balik-balita na minsan ang budget daw binabawasan pa daw yun ng mga 2 piso. Pero before yan mga pangga, hindi na yan ngayon before kasi yan, bawasan ng 5 piso o 2 piso. Ilang kada budget yan, kada isa, ilang libo yung mga pangga. Di ba? So, ganun din, ang kalaki ang mabawas doon. Kasi nga, pero walang kinalaman ang, natin yan, yung kataas-taasan natin sa pagdating sa Pangulo, walang alam ang Pangulo dyan. Kasi, mga inside job yan, mga pangga. So, kailangan din na makikialam din tayo sa kanila mga pangga kasi kawawa naman din. Minsan nga daw,
parang nagkukuliktahan ng pera ng mga inmates, yung parang in other words, para bang nag-chip in na lang yata para sa food at saka sa medicine, kasi hindi naman kasi lahat mga pangga porque criminal na hindi sila mayroong mga ano doon mga pangga na magkaibigan sila nagtulong-tulungan, parang it seems like parang grupo din mga pangga ba, parang ganun, so nagtutulungan na naman din sila. Pero yung mga ganung bagay mga pangga, that is not supposed to happen, no? Kung ang ano natin mga pangga, ang jail management natin okay mga pangga at walang mga kababalagang nangyayari, so hindi darating sa mga ganyang aktibidades ang ating mga inmates. So ang tanong doon mga pangga, yung ahensya po ba na under sa DOJ, based sa ating observation ha, yung ahensya po bang ito na kabilang sa departamento ng kabilang sa or under ng DOJ, Department of Justice kumbaga. Okay, yung ahensya po ba doon mga pangga, yung mga leaders po ba nga doon ay may dalang hustisya para sa ating mga inmates? O tanong lang naman yan. May dala bang hustisya para doon? O baka lalong tiniris at ibinaon sa hirap ang mga taong deprived of liberty o pinagkaitan na ng kalayaan. Okay, mga pangga. Yun ang ano natin, ang idea natin doon sa Bureau of Correction. So, dako naman Bureau of Immigration. Okay, doon naman tayo sa Bureau of Immigration mga pangga. Okay, ang Bureau of Immigration mga pangga, sila yung mga may tungkulin na para mag-control sa mga taong papasok galing sa iba't ibang bansa. Papasok dito sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, alamin nila baka mga kriminal lang mga yan, dapat inaalam nila yan, sila ang may control tungkol diyan. At saka kung pag-control din nila mga pangga kung gaano ba katagal ang yung pag-stay nila dito sa bansang Pilipinas, at saka yung halimbawa yung mag-permanent na sila dito, for example, naging immigrant na sila. Control nila yun mga pangga. Yun ang mga nasasakupang functions ng mga nandyan sa Bureau of Immigration. So, sa Bureau of Immigration mga pangga, inaasikaso nila yun ang yung mga documents na para sa, like for example, you are a Filipino. So, kung mag-abroad ka doon, o kung mag-abroad ka, tapos mag-migrate ka doon, maging immigrant ka na, doon ka naman nanirahan, so you need to follow the rules and regulations. Hindi naman, not necessarily na susunod ka sa culture and tradition, but at least you need to follow the constitutional law. Yung batas ng isang bansa, kailangan sundin para hindi ka magkaroon ng problema. The same here. Kung pupunta naman ang maraming mga tao sa iba't ibang bansa na pupunta dito, and they like or they love to stay here in the Philippines for permanently or for long period of time, kailangan nakatala yan mga pangga on how long they are going to stay here in the Philippines, and kung ikaw ba ay manatili dito sa Pilipinas. So, kung once na dito na sila sa Pilipinas, mag-stay sila sa Pilipinas, natural, yung departure mga pangga, kailangan ipapaalam sa kanila nga, they have to follow the rule of law. Kailangan may alam sila sa batas ng bansang Pilipinas para hindi magkaroon ng problema. Kasi kung magkaroon ng problema mga pangga, like for example, malay mo sila pala doon ay may mga krimen na ginagawa sa ibang bansa. Then pagdating dito, parang very complacent lang sila mga pangga, parang kampante lang sila mga pangga dahil parang walang nakatrace sa kanila. Tapos pagdating dito, basta-basta nila sila gumawa. Kung ngayon oras na magkaroon ng problema mga pangga, magkaroon sila ng problema dito kapag gagawa sila ng krimen, naturally mga pangga, or shall we say, against the law of the state, may deportation din mga nangyari mga pangga. So, yun ang sa immigration, sa Bureau of Immigration mga pangga, yun din, isa din yan sa mga bagay na kanilang tinatanaw. Paano ipoproseso ang papadeport sa isang foreigner o mga dayuhan. The same din, sa pagpupunta ang mga Pilipino sa ibang bansa, ganun din naman ang ginagawa niyan. So, yun ang mga pangga. Ang kanina yung Bureau of Correction mga pangga, or sa isang mga pangga, at saka ngayon mayroon ding Bureau of Immigration. Yung dalawang agency na yan makakuha na siya ng budget excuse me, mula sa 43 billion pesos. Okay? Depende yan sa kanilang mga proposal mga pangga. NBI. Okay, doon sa NBI mga pangga. Okay, yung National Bureau of Investigation. Actually mga pangga, base sa ating pananaliksik, okay? Yung
National Bureau of Investigation, noong unang panahon pa talaga itong mga pangga, ay Bureau of Investigation lang po. No? Bureau of Investigation lang. Hindi pa siya National Bureau of Investigation. Kung bakit yun sa no 1947 pa mga hindi pa tayo sinilang. BI pa yan tayo, mga Bureau of Investigation pa lang. Ngayon, National Bureau of Investigation na or NBI na siya mga pangga. Parang kumbaga na-amend yan sa mga pangga dahil nais palawakin ang kapangyarihan ng NBI. Okay? Para sa ganoon ay hindi na mahirapan because like for example mga pangga, the Philippine states is divided into three largest archipelagos, the Luzon, Visayas, and Mindanao. So like for example, I am from Visayas. Ngayon, halimbawa na naman mga pangga, pag ikaw ay halimbawa ako ay nakagawa ng krimen doon, nagagawa ako ng krimen sa Negros, for example, because I'm from Negros. Halimbawa, nakagawa ko ng krimen doon. And then, parang naibigan kong pumunta sa Luzon, dito sa Luzon, at dito maninirahan, dito na mabubuhay. Siyempre mga pangga, kailangan mo maghanap buhay ka, kailangan nga may trabaho ka. Ngayon, in order to you, for you to be complacent mga pangga, kailangan you have to comply whatever the requirements kung halimbawa mag-apply ka ng trabaho. So, one of the most important qualification for the applicants mga pangga is NBI talaga mga pangga. Okay? So NBI. So paano ako makuha ang NBI? Nandoon naman ako sa taga Negros man ako. Kaya sa naging national kasi napalawak na mga pangga. So kahit saan ka, kahit galing ka man ng Negros o kahit galing ka sa Visayas o galing ka sa Mindanao, madali nang matrace ang mga pangga dahil sa fingerprint natin mga pangga. Yung mga fingerprints natin mga pangga. Dali nang matitrace. Okay, limbawa sabi, kuha mo na nga ng NBI for crime, ano ba tawag doon ng clearance na sa mga case ba? Mga clearance na mga, ano bang purpose doon para malalaman kung ikaw ba ay may records, hindi magandang records, crime records, kumbaga ganun mga pangga. So, kasi tinagurian din yan sila mga pangga na ang NBI mga pangga, yung parang clearing house mga pangga. Kasi nililinis talaga ng mga ahensya din ng mga pangga, lahat covered nila yan mga pangga. Napakalawak ang kanilang nationwide talaga ang ng NBI mga pangga, yung kanilang jurisdiction, yung kapangyarihan nilang mataas mga pangga. So halimbawa kukuha ka ng NBI, ay bakit parang parang may nagre-read ang ko ganyan kasi may kapangalan ka daw, maybe yung kapangalan mo may nagawang di maganda kaya nagre-read yung finding sa'yo doon sa pagpunta ka sa NBI, pag kumuha ka doon. So, in few days, babalik ka doon to clarify kung ano ba talaga yung bakit ka, di ba? Parang may refusal o di mo makuha yung NBI clearance mo. So, kung wala ka namang ginagawang kababalaghan at hindi ka naman nasangkot sa mga krimen at saka hindi ka naman ever na naimbestigahan sa mga police or something like di ba? Mga investigation na related to crime, kung hindi naman nangyari sa buhay mo, there's nothing to worry about. Papunta ka doon at maibigay sa iyo yung clearance. So ganun kalawak ngayon mga pangga. Kaya so in 1947 hindi pa tayo sinilang. Mayroon na talagang Bureau of Investigation na ginawa lang siyang National Bureau of Investigation para mapalawak ang kanilang kapangyarihan, ang jurisdiction nila mga pangga. In fact, mga pangga, ang NBI, wala naman tayong ma-question doon kasi okay naman so far mga sa NBI natin, mga investigation because ang pinaka-ultimate purpose talaga nila mga pangga is to investigate the crimes. Okay? At saka lalo na sa mga krimen na medyo may kinalaman sa against the law of the state. Okay? Kaya halimbawa yung gumawa ng krimen or paglabag-laban sa constitutional law natin mga pangga, yung batas ng Pilipinas, yan, mag-iimbestiga din sila ng mga pangga pag may paglalabag, mga krimen talaga. Talagang ang NBI, hindi okay man ang performance ng mga NBI mga pangga. Kaya lang, there are people din talaga na who are working in the same institution na parang masasabi natin na hindi rin ganun ka loyal sa kanilang sinumpaang task baga. Pero ang inasahan na natin mga pangga na sana yung sa NBI maging fair kasi mga pangga na obserbahan ko rin kasi yung investigation baga minsan sa NBI parang minsan nakikita ko na parang walang fairness minsan kasi di ba lalong-lalo na pag may mga political issue na politically yung may mga ganung mga movements, may mga involved na ang politics, parang napakahirap mga pangga kasi ang sino nag-a-appoint yan sa
sa NBI, siyempre sa administration, siyempre 'di ba? Napakahirap. Pero sana ay magampanan pa rin nila yung according to the mandates that is being vested to them. Kasi lahat ng mga nagtrabaho, lahat ng mga nasa gobyerno, mga pangga, lagi ka kaagad sasabihin, okay, ang functions is to serve the people. The same as the government mandates, talagang to serve the people. Kung purpose naman ng sa executive o sa legislative, to serve the people. Di ba? Andoon naman din sa judiciary, to serve the people. Pagdating sa National Philippine, sa PNP, to serve the people. Lahat-lahat. Sa Armed Forces of the Philippines, to serve the people. Sa mga Marines, to serve the people. Nandoon lahat-lahat mga pangga. Kaya hindi tayo nawawalan doon pagdating sa human rights, mga advocates or advocacy, dapat lang mapanatiling firm, matibay. Ganun po mga pangga. Dako na naman po tayo mga pangga sa Public Attorney's Office mga pangga. Yung PAO. Ano ba yung Public Attorney's Office mga pangga? Ang mandato lang naman yan mga pangga tayong mga mahihirap, for example, nagkaroon tayo ng problema. Tayong mga mahihirap. Magkano bayad sa abogado mga pangga kung may mga kaso-kaso? Diba? 30 mil ka agad. Unang hearing pa lang. 30 mil. Tapos balik-balik ka pa doon. Nakailang ano ka. Kung pobreng-pobre na nga tayo mga pangga. O, diba? So, mayroon tayong tinatawag na Public Attorney's Office. Kung kilala niyo si Ms. Acosta, ang pangalan, full name ni Madonna Acosta. O siya yung attorney natin sa public. Ang purpose doon mga pangga is makatulong, maka-assist doon sa mga let us say na lang na yung mga mahihirap na tao talaga, mga pangga. Yun ang tinutulungan talaga mga pangga. Makabigay siya ng assistance doon. Yun ang sa Attorney's Public Office. Na ngayon ng mga pangga, ito naman sa land registration. Sa land registration mga pangga, sila na yung mabahala yung mga pangga. Halimbawa, mabili ka ng lupain, sila magbigay sa'yo ng titles, ganyan. Ganun lang yun mga mga pangga. Hindi ganun ka magbigay ng halimbawa kung ano problema sa mga kalupaan, kung paano mo ito bibilihin ang lupa, paano ba ito na-transfer mga properties na yan, mga ganun-ganun. Sila na bahala doon sa mga land titles po yan mga pangga. So, ito namang Office of the Solicitor General. Ito naman mga pangga. Ito yung Office of Solicitor General. Pagkakaano pa mga pangga? Ano siya mga pangga? Siya yung naging abogado sa buong entire government. So, siya yung defender yan sa mga pangga sa the entire governance of the state. Example yung pamamahala ng ating Pangulo. Even the President himself, kailangan din siyang dipindahan sa kumbaga dipinsahan ng Solicitor General kasi yun talaga yung for legal matters naman mga pangga. Yung kailangan dipinsahan niya yung mga ahensya na nagkabilangan doon sa under the executive department. At saka siya yung magiging abogado sa mga legal matters mga pangga kahit sa ating Pangulo. Okay, ganun po yung mga pangga. Then ito namang isang mga pangga, yung Presidential Commission on Good Government. Okay? Presidential Commission on Good Government. Ito naman yung mga pangga, ang PCGG. Okay. Namatay na pala yung dating PCGG chairman. Okay. Yung PCGG mga pangga, ito yun ang magkukulikta sa mga ill-gotten wealth. Yung mga nananakaw, mga pangga na mga properties or mga nananakaw na mga kung ano-anong nananakaw ng mga opisyalis, mga pangga. Just like in the previous ni Marcos, Ferdinand Marcos. Yung mga properties na nakamkam nila, yung mga baga, mga stolen, mga pangga properties, sila yung mag-take good care doon mga pangga. Para diyan mga nanakaw na yaman, sila yung may kapangyarihan sa mga ganyan mga pangga. So, ayan mga pangga, ipagpatuloy natin mga pangga yung usapan kayo ng Pero in 2024, di ba? Huwag natin isama yung mga calamities, wala naman kayong kinalamanan doon. With or without DOJ article, lindol dito. Sinasabi natin yung environment ng ating mga mamamayan. Can they compare what happened in 2023 and 2025 so far na yun siguro yung mas hinihingi nila Tingnan mo nga niya dahil sa
nakakapaglakbay na tayo ng mas maayos ngayon. Nakatipid tayo ng ganito, hindi na ako naglalakad, yung tricycle, ganito, something that people will easily appreciate. With your permission, Undersecretary Jesse Andres will respond. Magandang Talaga umaga niya po, kayang Mr. sagutin, Chairman, mga Senator pangka. Gatchalian, Senator Marcoleta. Sa ordinaryo pong mamamayan, ang sa tingin po naming mahalagang pagbabago o reforma na nararamdaman nila ay patungkol po sa karapatang pantao at po sa tinatawag nating court congestion at saka jail congestion. Ang isa pong napaka-significant na reforma natin, yung binago po natin, yung antas po ng ebidensya bago po maisakdal sa kasong kriminal ang isang mamamayan. Dati-rati po, ang pamantayan po ng pag-file ng kaso sa mga korte ay tinatawag natin probable cause. Medyo mababa pong antas ng ebidensya yon. At ang ating pong maliit na mga mamamayan na hindi po tamang representasyon ay maaari pong makasuhan at makulong kahit po hindi sapat ang ebidensya. Ayon po sa ating bagong pamantayan na inaprobahan din po ng ating Korte Suprema, ang threshold po of evidence is what we call prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin po, nasa kamay na po ng law enforcement agents at ng prosecutors ang sapat na ebidensya para masakdan ng isang individual bago po siya simulan ng preliminary investigation at eventually ma-file yung case of court. So napakalaking bagay po nito na ang isang innocenteng tao hindi po ma-deprive ng liberty in when cases are filed against them because no longer is probable cause the threshold of evidence but a higher threshold that assures the respect for human rights, especially against deprivation of liberty. At even for bailable offenses, ang masama pong nangyayari, hindi naman po nakapagpiyansa ang mga tao kapag sila po ay na-charge ng offenses na bailable dahil po kulang din po ang kanilang kakayahan na mag-post ng bail. Kaya po, dagdag na reforma po natin ay patungkol po sa pagbababa ng bail na hanggang 10,000. Yan po ay napag-usapan sa Justice Sector Coordinating Council at kaya po binaba natin for indigent accused yung bail to a maximum of 10,000 pesos. So mas marami pong mga nasasakdal na maaari na pong lumaya temporarily while the case is ongoing trial. Ang pangalawa po ay tungkol sa jail congestion. Napakalaki pong pagbabago ang ginawa natin sa Bureau of Corrections, especially po sa prison records. Between 2022 to the present, there is an astounding number of releases. 26,000 individuals have been released from Bucor simply because we have now reviewed their prison records and we are now making sure that no one stays incarcerated one day more than what they should be imprisoned for. Dati-rati po, manual po ang review ng mga prison records. Kaya marami pong dapat makalaya na dahil napagsilbihan na po nila yung sentensya nila. Ngunit dahil hindi gumagalaw ang papeles, nakakulong. Sinaga po namin ito manually and then ngayon po, fully digitized na po ang ating prison records of Bucor. Kaya po, napakarami na pong na-process, na-release ng mga tao. So yun po ang immediate na impact sa taong bayan. Hindi po kayo dapat mangamba na makasuhan dahil po, kapag meron lang sapat na ebidensya, doon lang po kayo maaaring kasuhan. And this is in favor of ordinary people who cannot have sufficient representation. At sa jail congestion naman po, napakalaki na po ng improvement. Okay mga pangga, dito lang po ang video natin mga pangga, no? So sana mga pangga, o kung may kunting katanungan tayo mga pangga or something like comments or additional information regarding sa mga sinasabi natin kanina mga pangga, okay, you could also write in the comments mga pangga. Minsan papag-usapan natin, inihintay ko lang naman yung mga pangga. So next time mga pangga, bye-bye.